Ayan, guys. Ito yung part 4 ng ating random question. No, pasensya na kayo. Hindi kasi ako nag-live ngayon. Kaya ito, ano na lang ako ng mga random question dito sa ating comment section. Hindi kasi ako mabot sa oras nyo. Alauna na kasi dyan. 2:00 na nga halos. Okay, next natin. So, panoorin nyo na lang yung part 1 and 3 para masundan nyo lahat ng mga tinakil ko. Okay, next natin. Guys, random to ha. Ibig sabihin, pwedeng ma-encounter nyo or hindi yung aking question. How much daw ang palitan ng crowns to peso? Pwede nyo po yung makita sa Google. Minsan natatawa ako pag ganito yung mga question sa akin kasi makikita nyo naman po yan sa Google na. Pwede nyo po yung mahanap sa Google. So, kung ang iniisip nyo sobrang laki ng 2,000 crowns or 5,000 crowns, pag po nandito na kayo at nag-convert kayo, malalakihan talaga kayo guys. Kasi, yun sa pagkain ko nga lang eh. Yun, diba sabi ko sa inyo, yun sa pagkain ko, 3,000 yung aking allotted na money na ginagastos para sa aking 1 month expenses. Pero, kung i-convert ko siya dyan sa Pilipinas, nasa 7,000 mahigit. Kumbaga, ang laki nun, diba? Pero, ang laki kasi ng cost of living ng Czech Republic. Kung matipid ka, kaya mo ang 3,000. Pero kung hindi ka matipid, hindi mo po kakayanin ang 3,000 na budget dito. Ayan, kung may alam daw po ako na zero placement fee, yung wala talagang babayaran, meron naman, kaso hindi ko alam kung lagi silang hiring. Ang ED staff po kasi, meron po sila minsan na zero placement fee, depende sa company na pinag-a-applyan nyo. Zero placement fee talaga sila, parang ang babayaran mo lang ay yung iyong pagpunta sa medical, yan. Pero zero placement fee talaga sila. Lahat po ba ng agency merong trade test? Itong trade test ginagawa to kapag nag-apply ka. Lahat po meron. Kumbaga dito papakitaan yung skill mo kung kaya mo ba na magtrabaho dito sa Czech Republic. So kahit naman sa Taiwan ka mag-apply, kahit saan guys, meron talagang skilled. Kasi sa skilled trade test, hindi lang trade test kasi yung tawag. Kasi sa Taiwan, alam nyo guys, pag nag-apply kayo ng Taiwan, manlilimot kayo ng munggo gamit yung tweezer, 'di ba? Sa iba. Tapos yung iba naman, sa kagaya ko dati, munggo, tinry ko kung ilan yung makukuha mo. Tapos bibigyan ka nila ng specific na kulay ng munggo na dapat mong kunin. For example, may green, yellow, at saka ng brown. Ngayon, kailangan mo lang kunin is yung brown na munggo. So, kapag meron ka nakuha na green, so, ibig sabihin, lelesen yun doon sa nakuha mo na brown. Yan. Kahit sa Taiwan, may ganun na trade test. Hindi lang kasi trade test yung tawag nila doon. Pero dito kasi sa Czech Republic, parang susubukan ka. For example, ang apply mo is sa warehouse. So, magbabox ka. Paano nila malalaman kung marunong ka talaga sa warehouse? Kung hindi ka naman magbabox, di ba? So, kapag naman sa kagaya ko na assemble yung ipapagawa sa'yo. So, nag-assemble kami dati, mga maliliit na tornilyo. Ganyan po yung mga ginawa namin before. So, huwag kayong matakot guys sa mga trade test kasi parang sinusubok lang naman yan. Kagaya ko sa Japan dati, ang akin pong ginawa noon is baraha. So, dahil sanay naman ako magbaraha, ang ginawa ko noon is yung parang, ang sinabi sa akin is pag samasamahin ko yung alas, 2, 3, 4. Syempre, pag ikaw sanay ka magbaraha, parang easy-easy na lang sa'yo pag ikakalat mo yun sa kamay mo, ganyan. Tapos, nag-sit up din kami doon, nag-push up din kami doon. So, lahat po talaga, basta ibang bansa yung pinag-applyan nyo, lagi po yung merong gagawin sa'yo to know your, yung capacity mo as a person. So, lahat po, huwag kayong matakot sa trade test, guys, ha? Lahat yan meron kahit saan kayong bansa mag-apply. Ayan, ano daw mga tanong sa BFS, guys? Ang mga tanong lang sa BFS kung ano lang nilagay niyo sa visa form. Bago kasi kayo magpunta ng BFS, bago kayo interviewin sa BFS, meron po kayong visa form na
pipilapan. So, ibibigay yan sa inyo ng agency. Ngayon, itong si pipilapan nyo na form, ilalagay nyo doon kung saan kayo nagtrabaho. Ngayon, bago kayo pumunta doon, ibibriefing kayo ng inyong mga agency. Pero kung hindi kayo ma-briefing, ang tinatanong lang po doon, ikaw ba to? Si gantong pangalan? Yes, ako po yan. O ilang taong ka na dito? O ilang taong ka nagtrabaho dito sa company na to? O bakit ka aalis sa company na to? O kaya mo bang mag-ibang bansa ng ganito katagal? Especially kapag ex-abroad guys, tapos nakalagay doon ay meron kang previous company, bakit mo pipiliin ang Czech Republic para magtrabaho dito? Alam mo ba kung anong benefits mo? Alam mo ba kung magkano ang sahod mo? Alam mo ba kung saan ang company na nag-hire sa'yo? Kung sino ang iyong employer? Yan yung mga kadalasan tinatanong. Pero nung ako in-interview kasi guys, ang tanong lang sa akin. Kasi ang aking last company na nakalagay ko doon is gwardiya. Tinanong niya ako kung bakit aalis ako sa paggugwardya. Sinabi ko kasi tingin ko mas maganda yung opportunity dito sa Czech Republic. Tapos, tinanong niya rin sa akin kung kaya ko daw ba yung ganun kalayo. Sabi ko, kaya ko po. Dalawang tanong lang yun, guys. Pero nakarating naman ako ng Czech Republic, di ba? Huwag lang kayo magpapahalata na natatakot kayo. Kasi the more na natatakot kayo, ibig sabihin, meron kayong tinatago. So, huwag lang kayo magpahalata. Kung ano yung tanong, yun lang din yung sagot nyo. Huwag na kayong sumagot pa ng kung ano-ano. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy, guys, ha. Lagi ko yung sinasabi, kahit sa interview, huwag kayo magpapaligoy-ligoy. Automatic, kung ano yung question, yun lang yung sasagutin. Pero may kasamang formality. Pero yung parang nakikipag-usap lang kayo na chill, ganun. Pero may formality, ha? May bumabagsak daw ba sa trade test? Oh, yes! Meron po. May bumabagsak sa trade test. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nakapasa na sa interview, ay pasado ka na. Ang trade test po kasi sinusubok yung galing mo. Kaya po, may bumabagsak pa rin. Dati kami out of 16, I think. Parang dalawa lang kami na nakita ko, nakabatch ko na dalawa lang kami na nakapasa. Pero syempre guys, kahit naman saan kayo mag-apply, meron talagang ganyan, meron talagang trade test. Eto, kung mahirap daw ba talagang makapasok dito sa Czech Republic yung height ay 4'11", oh my gosh, nahihirapan ako pag ang topic ay tungkol sa height kasi wala na tayong magagawa dyan. Sadya po talaga na medyo mahirap makapasok dito sa Czech Republic kapag medyo hindi yung height mo. Kasi kadalasan sa mga agency dyan sa Pilipinas is 160 cm na yung hinahanap nila. So, nasa 5'2" or 5'3" yung height ng 160 cm. Pero minsan si Grape Care naglalabas sila na tumatanggap sila ng 5 flat. So, abangan nyo na lang yun guys kung kailan sila magsabi ng ganun. Minsan kasi may mga company na hindi sila naghahanap ng sobrang tangkad eh. Merong ganun especially kapag warehouse. Pero, sa 4'11", kasi yung nagtanong is 4'11" daw kasi yung height niya. So, hindi kita mabigyan ng medyo positive na sagot kasi hindi ko rin alam kung paano kita sasagutin or i-comport ng mas maayos. Pero syempre dun tayo sa reality na talagang mahirap po. Kung baga, sana hindi ka naman sumuko. Pero mahirap talaga. Hindi ko alam kung paano. Siguro mag-aral ka ng massage. Yun, massage therapy. So, yan. Siguro kapag naaral mo yan, siguro may possibility kasi dyan wala namang height limit. Basta malakas yung pulsuhan mo. Ayan. Siguro possible kapag mga ganun sa massage. Kasi marami rin kasi nag-hire dito sa mga massage therapy. Yan. Anyway guys, sana nakatulong po. And maraming salamat. So, hanggang part 4 ang ating question and answer portion na kinuha po natin sa ating YouTube channel comment section. So, yan. Kung meron kayo guys mga tanong sa mga nag-message sa akin sa Facebook page, medyo matagal ako bago makaresponse doon kasi hindi ko lagi siyang na-open.
kasi meron akong tinatrabaho na iba. So, sa YouTube channel, once na may free ako, lagi ko tong na-open. Anyway guys, sana nakatulong and sana may napulot kayo sa mga question and answer natin. Maraming salamat po and have a nice day.